Okay, good afternoon. September 21. Supposed to be sa 7 o'clock Zoom tayo. But my apology. Merong biglang lakad na hindi maiwasan. So what I did is nag-Zoom na lang, nag-video na lang ako. Let's start for tomorrow. No? Let's start our analysis fundamentals. So using the Forex Factory news, sabi dito, 3 things: gold, cats, and divorces. So what I did is ito, kinapi ko to, and then inilagay ko dun sa ChatGPT para mas madali nating maintindihan. Then I asked ChatGPT na explain niya sa akin in Taglish. Etong lumabas. With the last result of fundamental, sabi nila is, think of gold as your insurance trade. Hindi laging panalo. Pero pag may gulo sa USD at global economy, dito siya nagiging malakas. And last week nagkaroon ng Fed cuts. But you have to watch closely. This is the lesson last week. Minsan bullish ang gold, minsan neutral. Depende kung risk on o risk off ang broader market. So, ibig sabihin yung pangkalahatan. Nang nag-cut ng rates ang Fed, maraming nagpanic na baka mag-spike ang inflation at magpababa sa value ng USD. So, previously, talagang USD bumaba, yan yung the usual, XAU will go up. Ang logic dito sa forex trading, sabi nga, kapag bumaba ang interest rate, nagiging less attractive ang USD. Ito. Kasi mas mababa ang returns sa dollar asset, kaya tendency gold nagiging mas attractive. But again, there's a word tendency, probability. Yan. Pero, importante rin tingnan ang housing, employment data. Kung mahina ang employment at hindi pa rin gumagalaw ang housing, hindi agad sobrang lakas ang epekto sa gold. Kaya sa trading, huwag agad mag-assume na rate cut is equals or automatic gold rally. Tingnan mo rin kung risk on ba ang stock market bago baka gold humina, or risk off ang sentiment bago lumakas. So, that is one lesson nung nakaraang linggo, no? Kasi what happened? Nag-rate cuts, pero ano nangyari? Diba? Nag-rate cuts, ayun, no? 4.5 naging ang forecast is 4.25 at lumabas 4.25, parang neutral siya sa forecast, no? So, as expected ng mga tao, tataas yung XAU. Pero hindi nangyari, ano? Hindi nangyari. So, titingnan natin, hindi siya nangyari. So, instead, ayun siya, nag-drop pa. Yung inaasahan nating rally, nag-drop. At nagkaroon ng downtrend on a 1 hour time frame, no? Last Monday is 15, so this is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, nung Monday, nag-open ang market dito. And last Friday, nag-close dito. So, ibig sabihin, magmula dito, gumalaw yung market. Bumaba unti-unti. At on Friday, tumaas. Kung makikita nyo, inabot pa to. Yung dating consolidation. Inabot, di ba? So, kung papansinin nyo mabuti ngayon, on Monday to Friday, at ito,
this is a very strong resistance. Kung yung pinapanood yung video, maaaring ito ngayon is approaching the liquidity area, no, the buy zone liquidity or a buy side liquidity. And kung titingnan niyo mabuti to, this is very clear that this is sideways. Yeah, sideways yan. On a daily or 1 hour time frame, ayan. 1 hour yan, pero this is day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So, anong nangyari is nagkaroon ng sideways. And ano kaya ang posibleng mangyari? O ano yung nangyari? Bakit ganyan yan? Sabi dun sa kanina, no, sentiment. Ano bang sentiment? Sentiment ng mga non-commercial. Ayan, non-commercial. On September 16, that was Tuesday. So, yung sunod-sunod na linggo, 40,000, 90,000, 9,000, then naging 1,000 na lang. Tapos nagdi-discharge sila, yan. So hindi na dagdagan yung long. Instead, nabawasan pa nga na mas malaki kumpara sa long. On September 16. If we will look the September 16, eto yun. This is September 16. Hindi na sustain ng volume ng mga institusyon yung long. At yung COT natin, nagbawas pa ng 2,000. Yan. So, ayan yung long, ayan yung short. May gustong bumili at may gustong magbenta. Parang sideways yung dating. O nagbenta pala. May gustong bumili at may nagbenta. Diba? May gustong bumili, may nagbenta. Parang ganun nangyari. So, kaya ano makikita natin? Ayan, may gustong bumili, may nagbenta. At mukhang magsa-sideways. Isa sa inyo yung nagsabing parang magsa-sideways to. Pero, ngayon, looking at our COT, yung parang yun ang sinusuportahan niya. Bakit naman? Let us go to technical. Using our technical, if we go the monthly time frame, bullish pa din. Yan. Bullish pa rin yan. No, we have our support. We have our resistance. Weekly, during the breakout from our previous consolidation, meron tayong fair value gap at hindi pa napipill up yung fair value gap na yan. Weekly fair value gap. At the moment, bearish pa rin siya. Pero, ito kasing nangyari last week na to, nag-sideways yung galaw. Ito naman, tingnan natin to. Ito. Ayan. So, ito yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Friday, Thursday,
Wednesday, Tuesday, Monday. So, ito lang yung naging shootout nito. Pero pagdating dito, nag-sideways na. Ito, tumaas pero bumaba na. Nag-sideways pababa. Ito, tumaas. Sa taas, nag-sideways. Ito, tumaas pero bumaba. Ito. Ayan. So, hindi na masustain yung pagtaas niya. Possible. Sabi nga, possible. Punta tayo ng daily. Tanggalin muna natin to. Ayan. Kung papansin niyo, mayroong fair value gap dito. Ayun. Itong candlestick na to, tsaka ito, may fair value gap yan. Ayun. Pero yun siya, na-mitigate siya. Ito, ganun din. May fair value gap yan, tsaka ito. Ito ang hindi pa na-mitigate. So, malamang na ito, pero bullish yung nakikita nyo. But the thing is, there is a strong rejection on this area. So, ingat lang, baka mamaya, kasi ito na yun. Oh, this is the choke. Ayan. This is the pullback. Pwedeng pag yan, binrake niya yung choke na to, at nagkaroon ng break na structures, maaring abutin ito, there is a tendency na bumaba talaga. Ayan. Mag-create ng higher low on a daily time frame. Ito kasi nag-create siya ng pero itong pataas na to, ha, ito lang. Nag-create siya ng ayan, high, lower high, low, lower low, choke o possible change na structure. So there is a pullback. If hindi butasin ito at bumalik, at ito ma-break ang structure, magkakaroon ng another change ng market structure from bullish order flow to bearish order flow. And possible na balikan talaga itong fake weekly fair value gap. Pero medyo matagal talagang ganun yung forex trading. Yan. So be careful bukas dito sa bullish na yan. So karaniwan, kung titingnan natin 1 hour, titingnan natin, mas nagiging effective talaga siya sa eto, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. 7 is London pa rin yan, ano? So, umangat. And then on the New York, bumagsak. Ito din, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, London, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O yun, bumagsak. Di ba? Halos parehas to. Ito nga lang, 6, 7, 8, 9, 10. Dito kasi nagkaroon ng liquidity sweep. Ayun. O. Kasi pwedeng ito yung pwede ito yung pwede ito yung short-term pullback dahil nga nag-sideways. Ito naman ngayon yung retest. Pwedeng i-retest niya itong i-retest niya to bago ibagsak. Pwedeng ito, pagdating dito, bukas magsa-sideways sa Asian market. Tingnan nyo kung lalabas dito at binrake yung all-time high o kaya naman bumaba. But I suggest to wait for the New York. Yung London and New York. Ano pansin nyo sa London? So ito, bumuelo muna bago umakyat ang London tsaka binagsak ng New York. London, New York, binagsak. Ito, ayan, New York. Kaya lang, as per market structure kasi, pwedeng, ayan
Pwede kasing binibisit lang ni market structure yung o nagre-retest lang siya. Pwede kasing ayan. Pwede rin dito. Ayan o. Pero malamang dito yun. Ayan, lumabas. Ayan, breakdown. Tapos pwedeng retest lang ito eh. Kasi nga kung titingnan mo ito, kung titingnan mo to sa lower time frame, yan siya. Dito kita oh. Downtrend. Liquidity sweep. Choke. Break structure. But the problem is merong resistance. Possible na nagki-create lang siya ng lower high. High, lower high, low, possible lower low. To create a downtrend structure. So, ingat na lang kayo bukas dito. Wait for the Asian market and London market. Ako, dahil may turo ako, most of the time sa New York na ako nag-trade. Pero minsan, pag sobrang pagod na rin, nakakatulugan ko na. Kaya medyo bumababa talaga yung winning rate ko ngayon. Dahil hindi ako makapokus. But if you will be using yung mga natututuhan natin, and alam ko naman, most of you are on their way to learn to trade Forex on their own. Good luck and tuloy-tuloy nyo lang. Huwag kayong magsawang mag-aral.